Inaasahan ngayong bare months magsisimula ang epekto ng La Nina na posibleng magdala ng mas malalakas sa pagulan ayon sa Pag-asa. Pinaghahandaan na mga banta nito sa kalusugan kabilang na banta ng pagkalat ng African swine fever. Narito ang aking pagtutok. Kung ang El Nino nagdulot ng halos 10 bilyong pisong pinsala sa agrikultura, mas kinatatakutan ng mga ahensya ng pamahalaan ang La Nina, ayon kay Calamities and Disaster Spokesperson Joey Villarama. Ang focus po ngayon in terms of the agriculture sector is water management. Tinuturuan po ng mga farming methods sa mga magsasaka para kung sakaling mapuno ng tubig ang kanilang mga palayan, ang kanilang masakahan, matcha-channel nila yung tubig na yon para hindi po malunod yung ating mga pananim. Sa Pag-asa advisory nitong August 7, 70% ang posibilidad na magsimula umiral ang La Nina sa Agosto hanggang Oktubre at maaaring magtagal hanggang sa Marso ng susunod na taon. Ibig sabihin, posibleng maging mas malalakas sa pagulan at mga bagyo na mararanasan hanggang sa unang bahagi ng taong 2025. Kaya minamadali ang ilang proyekto para sa water impounding system tulad ng mga dam. Bukod sa agrikultura, pinaghahandaan din ang banta sa kaligtasan tuwing may bagyo at mga baha. Pinaiigting ang ugnayan ng Department of Agriculture at Department of Health sa pagtutok sa banta ng La Nina sa kalusugan ng mga tao at mga hayop. Lalo't sabi ng DA, dahil sa mga pagbaha, kaya dumami ang mga kaso ng African swine fever. Panawagan ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, tutukan ng mga checkpoint at bakunahan kontra ASF bago pumasok ang La Nina. Ang importante is yung biosecurity and yung checkpoint natin dapat ayusin and bantayan yung pag-transport ng mga baboy sa other places. If magiging aggravating factor ang bagyo, ang pagbabaha, ang ulan sa pagkalat ng disease, whether sa livestock, sa mga hayop o sa mga tao, definitely pag-uusapan yan. Sa Dam and Flood Conference kamakailan, nagkasundo mga ahensya na paigtingin ng early warning systems, ang paggamit ng communication channel sa pagpapakawala ng tubig ng mga dam, at ang mas aktibong papel ng mga LGU sa pagpapalaganap ng impormasyon. Isa ito sa mga pinunan ng Pangulo na mag-inspeksyon sa Valenzuela matapos ang bagyong Karina at Habagat. Kailangan single at saka unified yung source of information para hindi malito yung mga tao. Number 2, the importance of the local government units in disseminating the information and the instructions. Sa Metro Manila, patuloy ang apela ng pamahalaan sa mga mamamayan na maging bahagi ng solusyon at huwag palalain ang problema ng basura na isa sa mga pangunahing dahilan ng mga pagbaha. Tiniyak ng task force sa may pondong 15 billion pesos para sa National Disaster Risk Reduction Management ngayong taon. Mga kapuso, patuloy na tumutok sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.